Noong nakaraang buhay ko, ipinagpalit ang pagkatao ko ng isang matandang dama sa palasyo. Sa pilitan akong ginawang alipin sa Yeting Palace. At tiniis ko ang lahat ng klase ng paghihirap. Samantala, ang anak niya ang naging lehitimong prinsesa sa palasyo. Taglay ang karangalang walang kapantay. Kalaunan, ang prinsesang iyon ay ikinasal sa marquis ng Shenbei. Pero naging biktima lang siya ng mga rebelde. Habang ako naman ay ikinasal sa isang prinsipeng bihag mula sa Southern Dynasty. Nasa isang iglap ay umakyat sa trono. At naging pinakamakapangyarihang emperador. Nang muli akong magising, umiiyak na parang bata ang prinsesa. Gusto niyang bumalik sa pwestong para dapat sa kanya. Sa pagkakataong ito, determinado siyang maging reyna ng Southern Dynasty. Akala niya, kontrolado niya ang lahat. Ang hindi niya alam, muli na rin akong isinilang. Pagsapit ng hating gabi, ang mga ilaw sa Fengyi Palace ay kasing liwanag pa rin ng araw. Ang pinakamamahal na prinsesang si Jinghua ay nakaluhod. Bumubuhos na parang ulan ang kanyang mga luha, habang galit niyang sinisisi ang kanyang tunay na ina. Ang tunay niyang ina ay hindi ang makapangyarihang reyna ng palasyo, kundi isang gasgasan at kaawa-awang matandang dama. Ang buong katotohanan sa likod ng pagpapalit sa prinsesa. Matapos ang 16 na taong pananahimik, ay nabunyag din sa araw na ito. Noon, nagkaroon ng malaking sunog sa palasyo. Dahil sa usok, nanlabo ang mga mata ng munting prinsesa. Matapos ang isang buwang paglalagay ng pamahid. Ang tunay na anak ng matandang dama ang ipinadala pabalik sa reyna. Samantala, ang totoong munting prinsesa ay palihim na ipinalit sa anak ng isang aliping nagkasala na nanganak sa Yeo Court. Nakaupo lang ako sa isang tabi. Tinatakpan ang kanang mata ko. Sa wakas, naintindihan ko na ang pinagmula ng malabo kong paningin. Sa dati kong buhay, namatay akong walang kaalam-alam na isa lang pala akong pawn sa laro nila. Patuloy pa rin sa pag-iyak si Prinsesa Jinghua. Iniuuntog niya ang kanyang ulo sa sahig. Dumudugo ang kanyang noo, puno ng pighati ang kanyang boses. Inaamin ko po ang kasalanan ng paghalo sa dugong Maharlika. Pero noong mga panahong iyon, isa lamang po akong batang walang muwang. Wala akong kapangyarihang baguhin ang nangyari. Ngayong nalaman ko na ang katotohanan. Naparito ako para magsumbong. Ang tanging hiling ko lang po ay muling makapiling ng amang emperador at inang emperadress ang kanilang tunay na anak sa lalong madaling panahon. Mahigit 10 taon na pong tinatamasa ng inyong lingkod ang marangyang buhay bilang isang prinsesa. Kung hindi po ninyo mamasamain, inang emperadress, handa po si Jinghua na maging isang alipin sa palasyo ng Fengyi. Bilang ganti sa kabutihan ng amang emperador at inang emperadress sa pagpapalaki sa akin. Naiintindihan ko na. Napakagaling na strategiya ang pag-atres para makasulong. Kung gayon, muli rin siyang nabuhay. Nagngangalit sa galit ang emperador. Ipinag-utos niyang pahirapan ang walang takot na tagapagsilbi sa palasyo. Matapos alamin kung may mga kasabwat ito. Ilang tasang laso nang ipinainom sa lahat ng nakakaalam para tuluyan silang patahimikin. Isang ganitong sikreto ng kaharian. Kung alipin pa rin ako mula sa Yeo Courtyard, siguradong hindi rin ako makakatakas sa kamatayan. Pero hindi na. Ako ang tunay na prinsesang itinapon sa Yeo Courtyard. Naging alipin sa loob ng 16 na taon. Dahil sa swerte at matibay na tadhana, hindi pa rin ako namatay. Hila-hila ng Emperatress ang kanyang mahabang bestida na may buntot ng phoenix. Nagpakumbaba siya at personal na bumaba para tulungan akong tumayo. Anak, nagdusa ka. Ang mga alipin sa Yeo Courtyard ay hindi maaaring tumingin ng diretso sa mga Maharlika. Sa nakalipas na 16 na taon, lagi akong nakaluhod. Napunta rin sa akin ang tingin ng emperador. Nakita ko ang kanyang maningning na dilaw na korona na may 9 na dragon. Ang kanyang oray marainggol at hindi matitinag. Patuloy pa ring hinihiling ni Prinsesa Jinghua na alisan siya ng titulo at maging isang karaniwang mamamayan. Taos-puso ang kanyang mga salita, walang bahid ng panghihinayang sa karangyan at kayamanan. Ngunit hindi pa rin natinag ang emperador. Pero ang Emperatress ay tila naantig na. Ang kapatid na lalaki ng prinsesa, ang kasalukuyang prinsipe tagapagmana, ay nagmamadaling dumating nang mabalitaan ang nangyari. Nang makita ang sitwasyon, nakiusap siya sa emperador. Amang emperador, noon po'y isang sanggol pa lamang si Jinghua. Paano siya masisisi sa nangyaring ito? Ang titulo ng lehitimong prinsesa ay Jinghua. Ngayon, kilala na ng buong palasyo ang itsura ni Jinghua. Kung bigla siyang papalitan ng aliping ito na walang kilos prinsesa, hindi ba't magiging katatawanan lang tayo? Ang pagbabalik sa dati ay hindi katanggap-tanggap. Ang Heting ay tirahan lamang ng mga hamak na tao. Si Jinghua ay ipinanganak na Maharlika. Paanong mapupunta siya sa ganoong karuming lugar? Bukod pa riyan, ang pagpapakasal ni Jinghua sa marks ng Shenbei ay isang mahalagang kaganapan upang ipakita ang kagandahang loob ng pamilyang Maharlika. Kung ipapalit sa kanya ang aliping iyon, nasaan na lang ang mapupunta ang dangal ng kaharian? Bawat salita niya ay panlalait, bawat pangungusap niya ay pangmamaliit, bukang bibig niya ang pagiging alila at tagapagsilbi. Na tila hindi niya namamalayan na sarili niyang kapatid ang kanyang iniinsulto. Ang prinsipe ng silangan, si Li Chong, ay nagpapakita ng kabaitan sa iba. Pero sa harap ko, siya'y nagiging mapagmataas at puno ng paghamak. Ulat sa pool, mababa na ang tingin niya sa akin. Kahit na ako pa ang tunay niyang kapatid. Para sa kanya, minsan nang naging alipin, habang buhay ng hamak. Nakalimutan na yata niya na ang ina ng pinakamamahal niyang kapatid ang may gawa ng lahat ng kasamaang ito. Kaya ako napunta sa kalagayang ito. Kahit noong nakaraang buhay, nang ipinakasal ako sa ipinatapong bihag na prinsipe mula sa timog.
Sa tingin niya ay hindi pa rin ako karapat-dapat sa kasalang iyon. Ngunit buong tikas na tumanggi si Prinsesa Jinghua sa karangalang ito. Ang pag-upo ko sa pwesto ng prinsesa ay isa ng malaking pagkakamali. Kung aagawin ko pa ang kasunduang pampakasal na para sa tunay na prinsesa. Habang buhay na akong uusigin ng aking konsensya. Kung kawan ako ng mahal na ama at ina. Handa po si Jinghua na magpakasal sa ibang kaharian para sa kapayapaan. Alam kong ito na ang huling barahan niya. Ang tunay na layunin ng palabas na ito ay ang pagpalitan ng aming mga mapapangasawa. Dahil ang marks ng Shenbei na pakakasalan dapat ng prinsesa, ay magiging isang taksil na papatay sa kanya para sa isang rebelyon. At ang bihag na prinsipe mula sa timog, ay makakabangon mula sa kahirapan at uupo sa trono ng pagiging emperador. Labis na naantig ang emperatris. Sa bagay, ito ang anak na pinalaki niya mula pagkabata. Napakagalang at napakatinong mag-isip, karapat-dapat sa pagpapalaki ng isang prinsesa. Nangingilid ang luha sa mga mata ng prinsipe. Paulit-ulit niyang sinasabi, na ito ang tunay niyang kapatid na lumaki sa yaman ng palasyo. Handa siyang magsakripisyo para sa kapayapaan ng sambayanan. Maging ang tingin ng emperador ay lamambat. Siyempre, may lugar para sa isa pang prinsesa sa malawak na palasyong ito. Ngunit hindi na kailangang magpakasal pa sa malayong kaharian. Sa kasalukuyan, ang bihag mula sa timog, si Prinsipe Chuheng, ay narito sa kabisera. Ipinagkasundo siyang ipakasal sa prinsesa, para na rin maipakita ang kadakilaan ng pamilyang Maharlika, at para naman sa nauna ng itinakdang mapapangasawa, si Marquis Jinglan ng Shenbei. Nararapat lang na ibigay sa kanya ang tunay na prinsesa. Tiningnan ako ng emperador, yanwa ang magiging titulo mo. Hindi ako umimik, sanay na akong lumuhad para magpasalamat. Mula simula hanggang wakas, walang sino man ang nagtangkang itanong ang opinyon ko. Itanong kung payag ba akong magpakasal, kung payag ba akong palitan ang pangalan ko. Noon, isang salita lang mula sa Maharlika, maaari na nilang kitilin ang buhay ko. Ngayon, isang salita lang nila, maaari na nilang diktahan ang kinabukasan ko. Ang isang alipin at prinsesa pala ay walang pinagkaiba. Sa pagtatapos ng tagsibol noong Abril, 2 prinsesa ng imperyo ang sabay na ikinasal. Sa loob lang ng 2 buwan, ako, na dating isang alipin sa palasyo, ay sinanay para maging isang prinsesa na may kilos ng Maharlika. Nakakagulat ang bilis kong matuto. Ang husay ko sa mga tamang asal at tuntunin. Maging ang emperatris ay walang may pintas. Sapat na para maging ginang ng tahanan ng Marquis ng Shenbei. Noong gabi bago ang kasal ko, dumating si Jinghua nang hindi inaanyayahan. Hindi na niya kayang itago ang kanyang pagiging disente at magalang na maskara. Lumabas ang kayabangan ng isang taong nakuha ang gusto. Maswerte ka lang dahil sa pamilyang pananganakan mo. Kaya ka nakalamang sa akin. Hayaan kitang magdiwang pansamantala kung sino ang tunay na phoenix. At kung sino lang ang isang ibong nagsuot ng magagandang balahibo. Hindi iyan malalaman sa isang tingin lang. Kinuha niya ang aking korona na may siyam na phoenix, ang korona para sa opisyal na prinsesa. Humigpit ang hawak ng kanyang mga daliri, may bahid ng pag-aatubili sa kanyang mga mata. Dati, siya dapat ang ikakasal gamit ang seremonyas na ito para sa isang prinsesa. Siya rin dapat ang makakatanggap ng karangalan na personal na ihatid ng emperador at emperatris. Ang prinsipeng bihag mula sa Southern Dynasty na si Chuheng ay palaging isang batang itinakwil. Sa kabisera, palagi siyang nananahimik, kahit pa nagpakasal siya sa isang prinsesa. Hindi siya maaaring maging masyadong magarbo. Dahil sa ganitong pagkakaiba, natural lang na hindi natuwa si Jinghua. Hindi niya mapigil ang mangasar. Hindi ako nakipagtalo sa kanya. Sa halip, nagkunwari akong walang kaalam-alam. Ate Jinghua, ano po ang sinasabi ninyo? Haha, nandito ako para tulungan ka at ang iyong asawa na magkaroon ng masayang pagsasama. Sana lang ay huwag masamain ng kapatid kong si Yanhua. Masayang pagsasama, kasama ang isang magaspang na taong sirang-sira na ang kinabukasan sa gobyerno at marunong lang humawak ng sandata. Bilang isang prinsesa na ipinakasal sa Marquis ng Shenbei, hindi ito para sa isang alyansa. Mas para itong pampalubag loob. Ang pagpapakasal ko sa kanya, ay hindi kailanman magiging tungkol sa pagiging isang mabait na asawa. Katulad lang kapag si Jinghua na ang pakakasalan niya. Hindi niya rin mararanasan ang kabaitan ni Chuheng at ang trito ng isang emperador. Nasa pinakamababang punto ng buhay niya si Chuheng ngayon. Ang pagpapakasal sa anak na babae ng emperador ng Hilagang Dinastiya, ay lalo lang nagpalalim sa hidwaan sa pagitan niya at ng kanyang sariling bansa. Sa nakaraan kong buhay, kung hindi ako ang gumawa ng mga estratehiya para sa kanya, at personal na naghanap ng mga taong may talento gamit ang posisyon ko bilang asawa niya. Hinding-hindi sana magkakaroon ng pagkakataon si Chuheng na makabangon. Kahit na ganoon, hindi pa rin siya nagpasalamat sa akin. Si Chuheng ay matiisin at matagal magtanim ng sama ng loob. Nasaksihan ko ang kanyang pagbagsak at mga kahinaan. Kapag umupo na siya sa trono, ang una niyang aalisin ay ako, ang kanyang orihinal na asawa, ang prinsesa mula sa kalabang bansa. Akala ni Jinghua, ang inagaw niya ay isang buhay na puno ng karangyan at yaman. Ang hindi niya alam, isa rin yung tiyak na landas patungo sa kamatayan. Ayon sa kaugalian ng Hilagang Dinastiya, kapag ikinakasal ang isang lehitimong prinsesa, karaniwang inihahatid siya ng emperador at emperatris sa tarangkahan ng palasyo. Ang kanyang kapatid na prinsipe naman ang nakakabayong mag-i-escort sa prosesyon hanggang sa tarangkahan ng mansyon. Isa itong karangalang walang katulad sa buong mundo. Kahit mas pabor ang emperador at emperatris kay Jinghua, nakukonsensya pa rin sila sa akin. Kaya handa silang ibigay sa akin ang karangalang iyon.
Pero ang sarili kong kapatid, ang prinsipe ng Corona, ay tumanggi. Hindi siya sumipot sa kasal ko. Sa halip, nagpunta siya sa timog na tarangkahan para ihatid si Jinghua. Ang isa pang personal na naghatid sa kanya sa timog na tarangkahan. At nariyan din ang lola ko, ang kasalukuyang inang Reyna, na minsan ko lang nakita. Medyo hindi natuwa ang emperador. Ngunit hindi na rin siya gaanong umimik. Inaasahan ko na ito, panatag ang loob ko. Sa nakaraan kong buhay, ayaw na niya sa akin. At ganoon pa rin ngayon. Ang mapalad na araw na itinakda ng mga astrologo ng imperyo ay hindi maaaring maantala. Ang naghatid sa akin ay ang ikatlong prinsipe na anak ni Consort Shu. Si Marx Nia Jinglan ng Shenbei ay nakasuot ng pulang kasuotang pangkasal. Sinalubong niya ako sa gitnang tarangkahan para alalayan sa pagsakay sa sedan chair. Ang itsura niya ay tipikal na sa isang mandirigma, ibang-iba sa imahe ni Chu Heng na isang mahinhin at aristokratikong binata. Habang sumasakay ako, simpleng ay nalalayan niya ako. Naramdaman ko ang kanyang lakas na sintigas ng bato. Hindi matinag. Sa nakaraan kong buhay, ang mga kamay na ito ang pumugot sa ulo ni Jinghua. Ngayon, ako naman, ayoko nang maging sakripisyo ulit sa larangan ng digmaan. Dapat ay agad akong tumalikod. At isumbong ang taksil na ito sa aking amang emperador at inang emperatrice. Pero hindi ko gagawin yun. Hindi lang sa hindi ko gagawin yun. Bagkos ay gagawin ko pa siyang aking matalim na espada. Nakakalula sa dami ang mga tradisyon sa kasal ng mga maharlika. Nang makarating kami sa silid pang kasal, nagsasayawan na ang mga anino mula sa liwanag ng kandila. Dinala ng abay ang alak para sa seremonya. Dahan-dahan kong ibinaba ang pamaypay na nakatakip sa aking mukha. At nagtama ang aming mga mata ng aking mapapangasawa. Nanatiling tahimik si Nia Jinglan. Basta na lang niyang kinuha ang isang kopa ng alak. Tila hindi niya bukal sa loob na magpakasal sa isang prinsesa. Ngunit sa buong panahon ng seremonya, hindi siya nagpakita ng anumang kawalang galang sa akin. Kung ikukumpara kay Chu Heng, na nagsasabing may dugong maharlika siya. Mas nangingibabaw ang pagiging maginoo ng mandirigmang ito na mukhang brusco. Noong nakaraan kong buhay, nang pinakasalan ko si Chu Heng, walang emperador o emperatrice na sumama. Ang kasal ko ay hindi kasing engrandi ng sa tunay na prinsesang si Jinghua. Pakiramdam ni Chu Heng ay hindi siya gaanong nirespeto ng pamilyang maharlika ng hilagang dinastiya. Ipinakasal lang kasi sa kanya ang isang prinsesang hindi paborito. Noong araw mismo ng kasal, malungkot na siya. Hindi pa man lang kami nakakapasok sa aming silid, lasing na siya at bumagsak. Ilang araw matapos ang kasal, binaliwala niya ang patakaran na hindi maaaring kumuha ng kerida ang Fuma. Nakipaglandian siya sa maraming utosang babae. Inakala niyang hindi ako ang paborito sa palasyo. At dahil ito'y usapin lang naman ng mga kababaihan, inisip niyang hindi ako magsusumbong sa kaharian. Kaya walang pakundangan niya akong ipinahiya. Ngayong si Jinghua na ang ipinakasal sa kanya. Matitiis niya kaya ang ganitong kahihiyan? Hindi pa natin alam. Ngumiti ako. Hindi ko kinuha ang isa pang kopeta ng alak. Sa halip, nagkunwari akong may problema at sinabi. Kanina habang dumadaan ako sa pasilyo, talaglag ang jade pendant ko. Nahiya kasi akong abalahin ang seremonya kanina. Kaya ngayon, gusto kong hilingin sa Fuma na tulungan akong hanapin yon. Natigilan si Nia Jinglan. Ibinaba niya ang kopeta. Walang pag-aalinlangan siyang tumalikod at lumabas. Sinubukan siyang pigilan ng tagapag-asikaso ng kasal. Pero dahil matangkad at mahahaba ang binti ni Nia Jinglan, hindi niya ito maabutan. Naguguluhan ang mga personal kong dama. Prinsesa, saan po pupunta ang Fuma? Bago pa man makasagot ang tagapag-asikaso at ang mga dama, nakabalik na si Nia Jinglan. Hawak niya ang jade pendant. Tumayo ako. Ibinuka ko ang aking mga braso. Sinenyasan siyang tulungan akong isabit ito sa aking baywang. Kahit medyo asiwa ang mga kilos ni Nia Jinglan, masunurin pa rin siyang ginawa ang sinabi ko. Namula lang ng bahagya ang kanyang mga tainga. Kinuha ko ang kopeta para sa ating pag-iisang dibdib. At nakangiting sinabi, ganito, kumpleto na, Fuma. Sa pagkakataong ito, nagsimula na ring mamula ang mga pisngi ni Nia Jinglan. Matapos bigkasan ng tagapag-asikaso ang mga salita ng pagbati, tinulungan niya akong tanggalin ang phoenix crown at ang panlabas kong kasuotan. Pagkatapos ay umalis kasama ng mga dama, at iniwan sa amin ang silid pang kasal. Sa wakas ay nagsalita na si Nia Jinglan. Malalim ang kanyang boses, kamahalan. Pinigilan ko siya, tawagin mo akong Yanhua, o kaya naman ay Ehi. Iyon ay ang li, mula sa salitang likaw, isang uri ng damo. Nag-alinlangan si Nia Jinglan, bakit Ehi? Alam ko kung ano ang iniisip niya. Likaw, isang uri ng gumagapang na damong ligaw. Hindi ito pangalan para sa isang prinsesa. Mas mukha itong pangalan ng isang aliping pinarusahan. Sabi ni Jinghua, si Nia Jinglan daw ay isang taong militar na walang pinag-aralan. Pero alam kong hindi iyon totoo. Ang angkan ng mga Nia ay may 100 taong kasaysayan. Bago pa man sila pumasok sa militar, nagkaroon na rin ng mga dakilang iskolar sa kanilang pamilya. Matapos sumunod sa pag-aalsa ng unang emperador, mas lalo pang dumami ang mga iskolar general sa kanilang lahi. Ngunit ang ganoong klaseng pamilya, na may malaking naiambag sa pag-upo ng emperador sa trono at may 100 taong legasya. Dahil lamang sa paghihinala ng hari, halos naubos sila at pinatay dahil sa maling paratang. Tanging si Nia Jinglan na lamang ang natirang nag-iisang supling. Hawak ang titulong Marquis ng Shenbei. Ngunit inalisan ng kapangyarihan sa militar. At halos nakakulong dito sa kabisera. Ganoon kalalim na pagkamuhi at sama ng loob.